the Word of God now. Good morning, good afternoon, good evening, wherever you are right now. I am here again, your servant, Jekon, as the witness of God, sharing the word from the book of Psalm, chapter 115. Thank you for coming po sa inyong lahat dyan. We go shout out. Chapter 15 hanggang verse 1 to 18 po tayo, no? Heavenly Father, thank you so much, Lord, for the strength that you give to me and fear without fear, no fear. Yes, Lord. Thank you so much, Lord. I praise you, Lord. All powers belong to you, Lord. Without you, Lord, I am nothing. We are nothing. So thank you so much, Lord, for everything, Lord, that you provide us. You bless us. Still asking your blessings, Lord. And yes, Lord, I lift up to you those people who are in needs financially and spiritually, and those people also that are not willing yet to listen to you, Lord. So touch their heart and open their eyes and ears, Lord, so that they will see your presence always. I thankful, Lord. Yes, I never give up telling about you, and I always walang sawang pasasalamat, Lord. Thank you so much. In Jesus' name I pray. Amen. Salamat po sa inyo. Thank you po sa aking panauhin. Salamat. I'm going to read now in Tagalog. Ito, awit 115. Okay, sabi po dito sa unang versikulo, huwag sa amin, O Panginoon, huwag sa amin, kundi sa iyong pangalan ay magbigay kang karangalan dahil sa iyong kagandahang loob at dahil sa iyong katotohanan. Bakit sasabihin ng mga bansa, saan nandoon ngayon ang kanilang Diyos? Ngunit ang aming Diyos ay nasa mga langit. Kanyang ginagawa ang kanyang ibigin. Ang kanilang mga Diyos-Diyosan ay pilak at ginto, yari ng mga kamay ng mga tao. Sila'y may mga bibig, ngunit sila'y hindi nangagsasala. May mata, mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakita. Sila ay may mga tainga, ngunit hindi sila nangakakarinig. Mga ilong ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakakaamoy. Mayroon silang mga kamay, ngunit hindi sila nangakatatangan. Mga paa ay mayroon sila, ngunit hindi sila nangakalalakad, ni nangakasasalita man sila sa kanilang ngala-ngala. Ang nagsisigawa sa kanila ay magiging gaya nila. Oo, bawat tumitiwala sa kanila. O Israel, tumiwala ka sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. O sangbayanan ni Aaron, magsitiwala kayo sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Kayong nangatatakot sa Panginoon, magsitiwala kayo sa Panginoon. Siya'y kanilang saklolo at kanilang kalasag. Inaalala tayo ng Panginoon. Kaniyang pagpapalain tayo. Kaniyang pagpapalain ang sangbahayan ni Israel. Kaniyang pagpalain ang sangbayanan ni Aaron. Kaniyang pagpalain ang nangatatakot sa Panginoon, ang mababa at gayon ang mataas. Palalaguin kayo ng Panginoon ng higit at higit kayo ay ang inyong mga anak. At higit kayo at ang inyong mga anak. Pinagpala kayo ng Panginoon na gumawa ng langit at lupa.
Ang mga langit ay mga langit ng Panginoon, ngunit ang lupa ay kanyang ibinigay sa mga anak ng mga tao. Ang patay ay hindi pumupuri sa Panginoon, ni sinumang nabababa sa katahimikan. Ngunit aming pupurihin ang Panginoon mula sa panahong ito hanggang sa walang hanggan. Purihin ninyo ang Panginoon. Amen. Ito po ang talata mula po sa awit na aking nababasa ngayon. At sabi nga po, purihin natin ang Panginoon. Hallelujah. Lagi po nating purihin ang Panginoon. Yan po ang gusto ng Panginoon kung kaya niya inalis ang mga Israelites sa Egypto dahil gusto po niya na may magpupuri po sa kanya. Kung atin mong basahin mula po sa Genesis, Exodus, Leviticus, nandun talaga yung talata na gustong inaahon ni Lord ang Israel para lang may magpuri sa kanya. Imagine. So, ganon din po sa atin sa ngayon, mga kaibigan. Hindi po yan nawawala. Ngayon, ang talata dito po ay klaro po, mababasa po natin. Ito po ay tungkol po sa graven images po. Dahil nakasulat po dito na yun nga, may kamay, itong Diyosa na pilak at ginto, nayari ng mga kamay ng tao, mga kaibigan. Itong Diyos-Diyosan ay hindi yari sa Panginoon, kundi sa tao po. Ang tao po ang gumawa ng mga Diyos-Diyosan, kanilang, ginigrade, kamay ng tao. So, ibig sabihin, hindi siya Diyos. At sinabi dito na, inaanyuhan, mayroong bibig, ngunit hindi nakapagsasalita. Ang mata, may mata, ngunit hindi nakakita. At merong tainga, ngunit hindi nakakarinig. Merong ilong, ngunit hindi nakakahinga, no? So, hindi nakakaamoy. So, may paa, hindi nakakalakad. Klaro, mga kaibigan, no? Kung mayroon tayong, kung saan tayo ngayon, halimbawa, kasi mayroon talagang mga ibang relihiyon na nagtuturo na respetuhin ang mga ribolto. Sabi, respetuhin. Ngunit yung iba ay sobrang sa respeto po dahil niluluhuran po nila yan. Hinahawakan pa nila at nag-uusal-usal ng dasal, humihingi sila ng tulong. At ang pangalan ay hindi pangalan ng Diyos, kundi pangalan po ng tao. So yan po ay karumal-dumal po yan sa mata ng Diyos, mga kaibigan. Kaya mag-ingat po tayo sa mga pagtawag ng mga pangalan na hindi pangalan ng Diyos. At klaro po dito sa talata ng binabasa ko ngayon, ito po ay graven images, hindi po mga agimat-agimat, kundi graven images po talaga ang tinutukoy dito. At ako, mga kaibigan, as bilang nagte-testimony, dati po akong lumuluhod sa mga graven images po, sa totoo lang. At ang halos lahat ata ng mga santos ay akin yang tinatawag at hinihingian ko yan ng tulong. So, ngayon, dahil nababasa ko at akin na namang uulitin na bilang nagpapatotoo, mula nung inalis ko na yan sa buhay ko ay medyo gumaan po ng kunti-kunti yung naramdaman ko nung una. Pero ngayon talagang dahil hindi na po ako naniniwala at ang Diyos ko ay hindi ko man siya nakikita kung ano yung mukha niya, ngunit nararamdaman ko ang presensya niya sa iba-ibang bagay, no? God is really answering our prayer. Kahit pa nga hindi pa natin pinag-pray ay nandoon na minsan yung una-una na yung mga gusto natin, iniisip pa lang natin ay nandyan na nakikita. Yan po yung mga naranasan ko. At sana maranasan din po ninyo. Hi, Anita Munares. Anita Munares, big love shout out. Long time no see. Thank you for coming, Anita. Salamat. So, mga kaibigan, hindi po ako